Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay kanyang ibinukod. Ang araw na ito ay kanyang pinagpala at binanal upang tayong mga banal ay magkatipon-tipon sa kanyang pangalan. At para sa mga salita ng Panginoon, nais ko pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Apokalipsis sa Kapitulo 21 at nais ko pong basahin ang nasa talatang 1 hanggang talatang 14. Revelation chapter 21 mula sa talatang 1 hanggang talatang 14 at ganito po ang siyang isinasaad. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahanda gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha ng kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yung naluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking kainuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamanan ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Ngunit ang mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot na nagsalita sa akin at nasasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng kasintahan ng asawa ng Kordero. At dinala niya ako sa nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. At may kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong jasper na malinaw na gaya ng salamin, na may isang malaki at mataas na kuta na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay 12 anghel at may mga pangalang nakasulat sa mga iyon
na siyang 12 angkan na mga anak ng Israel. Sa silanganan ay may 3 pintuan at sa hilagaan ay may 3 pintuan at sa timugan ay may 3 pintuan at sa kanluran ay may 3 pintuan. At ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Hanggang doon lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging teksto po natin ay nasa talatang 5 na dito ay tinutukoy ay yung nakaluklok. Sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sa umaga po ito ang magiging paksa ng ating mensahe. Sa umagang ito ay ang walang hanggang kaharian ng Diyos. The eternal kingdom of God. At tayo lubos na nagpapasalamat sapagkat sa buhay ni Juan, na ito ay malapit sa Panginoong Jesucristo, ay siya'y nasa isang lugar sa Patmos dahilan sa patutuo ng ating Panginoong Jesucristo at sa mga salita na doon ay siya'y pinagusig. At ang kanyang kalagayan ay napakalungkot sapagkat siya ay nasa isang isla. Nang islang yun ay walang mga halaman, walang mga puno, sapagkat puro bato. At doon siya inilagak ng pamahalaan dahil sa kanyang pagiging Kristiyano at pagiging mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dumating ang tinatawag na araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon na tinutukoy dito ay Sunday. At yun ang siyang araw ng pananambahan. At sinasabi sa banal na kasulatan, ang araw ng pananambahan ay para lamang sa Panginoon at wala nang iba. Nakita natin sa kautusan ng Panginoon na kinakailangan na ipinangingiling ang araw ng Lord's Day, ang Sunday. Sapagkat ito ay kanyang araw, ibinukod, pinagpala, at binanal. At ito ang pananambahan para sa ating Diyos at Ama na nasa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y tinawag si Juan. At dito sa Kapitulo 21 ay ipinamamalas ng Panginoon ang kanyang kaharian. Ang kaharian na siyang ipinangako ng Ama sa mga mananampalataya at maging ng ating Panginoong Jesucristo. At tunay na ito ay magbibigay ng kasiyahan, idudulot ng salitang ito ang kapayapaan sa buhay ng isang mananampalataya sapagkat ang kanyang tinatahak sa buhay ay merong malaking pag-asa sapagkat ipinangako ng Panginoon ang isang kaharian at ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Sapagkat ang mga mananampalataya, ang mga banal, ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos na tunay na sinasabi ng ating Panginoon. At ito ang siyang sinabi ng Panginoon na kinakailangan ay sila'y ipanganap na muli, kung hindi ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At muli niya binanggit na ang mga mananampalataya lamang na mga binago ng Panginoon ang siyang makakakita ng kaharian
ng Diyos. Kung kaya nga dito ay pinamalas na ng Panginoon kay Juan ano yung mga bagay na darating. Bawat isa sa atin ay pinangakuan ng Panginoon. Ito ang kaharian ng Diyos. Ito ang kalalagyan ng mga mananampalataya. At talagang ito'y buod na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Kaya napakalaki ng pag-asa ng isang mananampalataya. Sapagkat hindi tayo nakakaasa sa buhay dito sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, aalisin ng Panginoon ang kapayapaan. So kung ang kapayapaan ay mawawala, saan pupunta ang mga tao? At magkakaroon ng pagmahal ng mga bilihin. Katunayan, sinasabi dito sa Revelation, ang tungkol sa ang mga bilihin ay magiging mahal. O kaya nga ngayon ay naliligalig ang buong sanlibutan kahit anong bansa na ang mga estranghero na nasa kanilang lupain ay pinauuwi na upang ang bayang yun ay hindi magdusa ng kahirapan. Halimbawa, ang katulad ng Canada, tumataas ang upa ng tahanan. Eh kung ikaw ay kumikita ng halimbawa ay $2,000, tapos ang magiging upa ng bahay mo ay 1,800, saan mo kukunin yung pang-araw-araw mo na pangangailangan? Kaya nga, meron ding umuwi. At sa ibang bansa, ay ganun din na tumataas ang mga bilihin. Sa Australia, maging dito sa atin, tumataas din ang mga bilihin. Ang halaga ng ating pangangailangan ng pagkain, damit, tubig, maging tahanan ay tumataas. Kaya ito ang bagay na nangyayari lalo-lalo na sa mga susunod na mga panahon. Sapagkat kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang mangyayari. Sapagkat ang Diyos ay buhay at makapangyarihan at tunay na kung ano ang kanya sinabi ay gayon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa talatang 6 ay, at sinabi niya sa akin, nagawa na. It is finished. Sabi dito. It is done. Sabi sa verse 6. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ito ay itinuturo ng Panginoon sa mga tao na ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang makakaalis ng uhaw ng ating kaluluwa. Sapagkat ang ating kaluluwa ay nangangailangan ng uhaw at ang uhaw na iyon ay mapapatid lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya lang ang tubig ng buhay. O kaya nga sinasabi dito ay kanyang painumin. Walang bayad. Hindi katulad sa atin ngayon. Nagtaas na naman ng tubig at ang bawat tahanan ay naapektuhan. Nataas ngayon ang singil ng tubig. Yan tubig naman ay galing sa langit sa pamagitan ng ulan.
libreng ipinamimigay ng Diyos, ibinibigay ng Diyos. Ngunit ang tao sa kasamaan ay laging gustong mangkamkam ng salapi at pinamamahal ang tubig. O kaya nga, ito ang mga bagay na nangyayari. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ang sinumang walang pera ay maaaring makabili sa Kanya ng tubig ng buhay. At ito ay pinagkakaloob ng Panginoon sa sinumang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, mga minamahal, ay tatlong bagay ang ating isasaalang-alang. Una, ay yung pagsasalarawan ng kaharian ng Diyos. Ang ikalawa ay yung realidad ng kaharian ng Diyos. At ang pangatlo, ang mga banal, ang mga tinubos ng Panginoon ang siyang magmamana ng kaharian ng Diyos. At yun ay napakaliwanag dito sa banal na kasulatan. Unang-una, ang Diyos ang siyang nagtatag ng kanyang kaharian. At ang Diyos ang siyang naghahari. At ito ay nasabi na ng Panginoon sa mga patriarka. Halimbawa kay Abraham. Kaya si Abraham ay hindi nagpapatayo ng malaking tahanan ay dahilan sa meron siyang inaasahan na tahanan na hindi gawa ng kamay ng tao. Ang Diyos ang siyang may gawa. Kung kaya nga siya ay nananatiling nabubuhay sa tolda. Alam niyo, ang tolda madaling tiklupin, madali ding itayo. At pwede kang magpalipat-lipat. Ngunit, yung pinaniniwalaan ni Abraham ay isang matatag na kaharian na doon ang Diyos ang siyang may gawa. At gayon din kay David. Sinabi ng Panginoon kay David na isang kaharian ang kanyang itinatag. At ang kaharian yon ay hindi magwawakas. Ito ay mananatili magpakailanman. At dito sa Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6, ay isinasaad dito ang magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At sabi sa Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At ito ay tinutukoy tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sa ating Heidelberg Catechism ay pinag-aaralan natin ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ng pag-aaral ng Heidelberg Catechism ay lumalawak ang ating pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung itatanong natin, sino itong Kristong ito? Siya ang ipinangako ng Diyos na sukat nating ikaliligtas sapagkat siya ang tagapagligtas at tagapamagitan sa atin na tayo ay mga makasalanan. At ang magiging lunas ay yung manampalataya sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang itinalaga na hari ng kahariang itinatag ng Diyos. Sa Kanya iniatang ang pamamahala sapagkat sinasabi dito, sa Kanyang balikat ay Kanyang pamamahalaan ang kaharian na itinatag ng Diyos Ama. O kaya nga ng Panginoong Jesucristo ay tatawagin kamangha-mangha sapagkat
Kung ating pagmamasdan ang sinabi sa Hebreo, Kapitulo 1, talatang 2 at 3, isinasaad doon na ang Panginoong Jesucristo ang siyang namamahala. Inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay sa langit. Ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit. Nakaupo sa kanan ng luklukan ng Diyos Ama. Siya ang namamahala ng lahat ng mga bagay sa langit at gayon din sa lupa. Kaya siya ay kamangha-mangha. Siya rin ang tagapayo sa mga mananampalataya, ang mga suliranin natin ay dumadating, ngunit naririyan ang Panginoong Jesucristo upang sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay payuhan tayo sa mga bagay na ating kinakailangang gawin. Siya ay makapangyarihang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At pinag-aaralan natin sa Heidelberg Catechism na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Tunay na Diyos na nagkatawang tao, kaya nga siya ay tunay na tao. Ang dalawang likas na ito ay magkasama at hindi magkakahiwalay. Kaya nga ang Panginoon Jesucristo ay makapangyarihang Diyos. Siya rin ay tunay na tao. At siya ay walang hanggan. Ang Panginoon Jesucristo ay walang hanggan. Sapagkat siya ang tanging buktong na anak ng Diyos na siya ay ginawa. Hindi siya ginawa, kundi siya ay mula sa Diyos. Tunay, he was generated by the Father, and the Son was generated by the Father. Kaya nga't walang hanggan, walang katapusan. Siya ang Pangulo ng kapayapaan. Kaya nga't sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, aalis ako, ngunit iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kapayapaan na magdudulot na magandang pamumuhay sa buhay ng isang mananampalataya. O kaya dito ay sinasaad na ibinigay ng Diyos Ama ang pamamahala na kanyang itinayong kaharian at iniatang sa kanyang balikat ang pangasiwa at pag-alalay sa lahat ng kanyang mga nilikha at mga nilalang. Kung kaya ang katangian ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo, ay kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. At sabi sa Isaiah, Kapitulo 9, talatang 6 o 7, ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Inyong pansinin, mga minamahal, sa pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo at sa kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. At sabi dito sa talata, at sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ang katwiran mula ngayon at magpakailanman, isasagawa ito sa sikap ng Panginoon ng mga hukbo. O kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos ay nalalahad, nababatid, sapagkat ang kahariang itinatag ng Panginoon ay makapangyarihan. Tunay na hindi lamang makapangyarihan, kundi merong lakas at merong kaluwalhatian at merong karangalan, sapagkat ang itinatag na kaharian ng Panginoon ay mananatili
ng walang hanggan, forever and ever and ever. Hindi saklaw ang kapanahunan, sapagkat ito ay nagsasaad ng walang hanggan. O kaya nga dito sa Kapitulo 21 ng Apokalipsi o ng Revelation, ay ito ang siyang naisulat ni Juan nang makita niya ang bagong langit at ang bagong lupa. At sinasaad dito ay yung unang langit, ito ang tinutukoy na kasalukuyang langit ngayon. At yung unang lupa ay naparang. Ang ibig sabihin itong tinitirhan natin ito. Itong dito tayo pinanganak, dito tayo nabubuhay, nakapagpatayo tayo ng tahanan. Ang mga bagay na ito ay mapaparang, mawawala. Guganawin ng Panginoon sa pamagitan ng matinding init. At yung mga nagbuwis at naglagay ng mga puhunan sa negosyo, sa mga gusali, sa pamumuhay, mapaparam ang mga bagay na yun. Kaya nga't ang mga tao sa pagdating ng Panginoon, hanap-hanapin ng mga tao ang mga bagay na kanyang mga ginawa, ngunit hindi na makikita. Naging abuna ang lahat ng mga bagay. Kaya nga't sabi dito, ang langit ay gayon din, napaparang, wawala. Sapagkat ang may simula ay mayroong wakas. Ang Diyos lang ang walang simula at walang wakas. Siya ay nananatili magpakailanman. At ang Panginoong Jesucristo, siya ay nananatili magpakailanman. Siya ay walang wakas. O kaya nga, ang laging sinasabi niya, siya ang Alpha at ang Omega. Kaya nga sabi sa talata, sa Hebreyo, ay siya ay katulad kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nagbabago ang kanyang pagdiliw sa bawat isa sa atin. At dahil sa sinasabi dito sa talatang 1 na naparam na, nawala na ang lumang langit at ang lumang lupa ay naparam na, ang sabi sa talatang 2, nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananawag mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan o paano na itinuturo sa atin ang realidad, yung pag-asa, yung katotohanan tungkol sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang unang bagay na itinuro ng Panginoon sa mga alagad ay yung panalangin. Ang sabi sa Mateo, Kapitulo 9 at Kapitulo 6, talatang 9 hanggang talatang 10, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. At yung talatang 10 ay nagsasab, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa na ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yung sinabi ng Panginoon, dumating nawa ang kaharian mo, ibig sabihin ay ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. Siya ang namamahala. At yung pagdating ng kaharian niya ay yung pagdating dito sa lupa. Dito tinutukoy na hindi nangangahulugan na ang kaharian ng Diyos ay wala pa. Meron na. Ginawa na ng Panginoon.
At ang Panginoon Kristo ay naroon sa langit. At ang dinadalangin ng mga mananampalataya ay dumating ang kaharian niya. Sapagkat ang kaharian ay naitatag na ng Diyos at ang lugar na ito ay nasa langit. At sinasabi sa Lucas Kapitulo 17, talatang 21, na ang sabi dito, ni sasabihin man nila, narito at nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ano ang ibig sabihin nasa loob ninyo? Ibig sabihin, ang mga mananampalataya na binago ng Diyos, sila ang mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Mga bagong nilalang na binago ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan ay dinala niya yung ating kasalanan. Walang tao na makapagsasabing hindi siya makasalanan. Sapagkat simula nang siya ay ipanganak, siya ay makasalanan. Habang siya ay lumalaki na uunawaan niya kung paano na manuntok, mangupit ng pera, manakit ng kapwa, at natututong magmura. O kaya nga, ang mga bagay na ito ay nagsasaad na ang tao ay tunay na makasalanan at hindi na kinakailangan turuan pa ng kasalanan. Sapagkat ang kanyang mga gawa, ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan ay makasalanan. At ito'y tunay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngunit, ang sabi sa banal na kasulatan, ang mga nanampalataya, ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, na sinasampalatayanan niya ang kanyang mga kasalanan ay kasama at dinala ng Panginoon daw sa Kalbaryo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kinakailangan tayo mamatay. Ngunit, inako ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ang ating mga kasalanan. Inako niya. Hindi na tayo kinakailangang mamatay. Sapagkat tinutukoy dito, inako na ng Panginoon Jesucristo upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. At gayon din, sa pamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay tayo'y kasama na binuhay ng Panginoon mula doon sa libingan. O kaya nga, ang mga mananampalataya ay wala ng kamatayan. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Binago siya ng Panginoon. At tunay na ito ang siyang nadadama ng mga mananampalataya. Siya ay binago ng Panginoon. Wala ng kamatayan. Ipinamalas ng Panginoon ang tunay na kaharian ng Diyos. Sapagkat dito sa Mateo, Kapitulo 9, talatang 1 at saka talatang 2, ay masusumpungan natin dito ang talatang 1 na nagsasabi at lumulan siya sa isang daong at tumawid at dumating sa kanyang sariling bayan. At yung sinasabi sa talatang 2 ng Mateo Kapitulo 9, at sinasabi dito, at narito, dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakahiga sa isang higaan. At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, anak, lakasan mo ang iyong loob. Ang iyong mga kasalanan ay ipinatatawad na. So ang lalaking ito ay nakalakad. Maaaring katulad sa panahon ni Pedro, kung sila ay mananalangin sa templo, ay mayroong isang lumpo
at kanilang pinagaling sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo, at ang sabi, yung lumpong yon ay tumayo. Nang siya'y tumayo, naglulundag, lumalakad, at nagpupuri sa Panginoon. Sa kaharian ng Diyos ay walang lumpo. O kaya nga pinagaling ng Panginoon ang isang lumpo. Ipinasasaad sa atin na sinasabi niya, sa aking kaharian ay walang lumpo. Lahat ay malalakas. Lahat ay matutuwid at nagagalak. Isa ring pangyayari ang nasa Mateo Kapitulo 8, talatang 1, na nang ang Panginoong Jesucristo ay bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao, sabi sa Mateo Kapitulo 8, talatang 1. At yung talatang 2 ay nagsasaad, at narito, lumapit sa kanya ang isang ketongin. Alam ba ninyo yung ketongin? Yung ang kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay nadideforma at unti-unting natutunaw parang kandila. Nauupo siya parang kandila. At yun ay isang karamdaman. At ang sabi dito, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako, at sabi sa talatang 3, at iniuna niya ng ating Panginoon Kristo ang kanyang kamay. At siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagagdakay na linis ang kanyang ketong. At sa talatang 4, ay sinabi ng ating Panginoon, ingatan mong huwag sabihin kanino man, hindi humayo ka, pakita ka sa mga saserdote, at ihandog mo ang alay na pinakautos ng Moises na bilang patutuo sa kanila. Ang mensahe na ipinadadala ng Panginoon at pinakikita sa mga mananampalataya sa kanyang kaharian ay walang ketongin, walang karamdaman. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga karamdaman ay hindi mangyayari sa kanyang kaharian. Wala nang tilay. Wala nang ketongin. Ang isa pa ay yung nasa Mateo Kapitulo 20, talatang 30, na sinasabi dito, at narito ang dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus, ay nagsisigaw na napagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At sabi sa talatang 31, at pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik. Dadapwat sila'y lalong nagsisigaw na nakapagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At sabi sa talatang 32, at huminto at tumigil si Jesus. At sila'y tinawag at sinabi, ano ang ibig niyong gawin ko sa inyo? At sinabi nila sa kanila, Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin. Gusto naming makakita. Wala silang nakikita kundi kadiliman. Kung humaling ang kanilang mga mata sa kaliwa, kadiliman. Sa harapan, kadiliman. Sa kanan, kadiliman. Sa kalikuran nila, kadiliman. Wala silang nakikita ni aninag man ng liwanag. So yung talatang 34 ay nagsasabi ng Mateo Kapitulo 20, at si Jesus sa pagkahabag
Biruin niyo, ang puso ng Panginoon ay puspos ng habag. Bahabagin ng Diyos, mayaman ang Diyos sa kahabagan at dakilang pag-ibig. At sa kanyang kahabagan ay hinipo ang kanilang mga mata. Ang pagdakay, nagsitanggap sila ng kanilang paningin at nagsisunod sa Kanya. Na minamahal sa kaharian ng Diyos ay walang bulag. Lahat ay nakakakita, lahat ay nasa kalusugan. Ito ang tinutukoy ng Panginoon na kaharian. Na ang Panginoong Jesucristo ang siyang namamahala at inaalalayan niya ang lahat ng mga bagay. O kaya nga dito ay nakita natin ang tatlong halimbawa. Maraming mga bagay na ginawa si Jesus na ating Panginoon. Nabanggit natin dito ang lumpo. Walang lumpo sa kaharian ng Diyos. Yung karamdaman na ketong, walang karamdaman sa kaharian ng Diyos. Walang bulag sa kaharian ng Diyos. Katunayan, ang kaharian ay isang kaharian ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, ang kaharian ng Diyos ay mamanahin na mga mananampalataya. Sabi sa Daniel chapter 7 verse 18, ngunit ang mga banal ng kataas-taasan. Sino yung mga banal? Ang mga banal ay yung ang kanilang mga kasalanan ay ipinatawad. Ang mga banal ay yung mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon na dinala ng ating Panginoon sa Kristo ang kanilang mga kasalanan. Nananalig sila, nananampalataya sila. Dinala ng Panginoon ang ating mga kasalanan. At ipinatawad na. Kaya kung wala ng kasalanan, sila'y mga banal. Businag ang kanilang mga puso. Malinis ang kanilang mga puso sapagkat nilinis sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang maaaring makapaglinis ng ating mga kasalanan. At sabi dito sa binasa nating talatang 18, ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian ng Diyos. At aariin ang kaharian magpakailan paman sa makatuwid bagay, magpakailan-kailan paman. Walang katapusan, patuloy, forever and ever na minamana ng mga mananampalataya ang kaharian ng Diyos. Kung gayon ito ang sinasabi ng Panginoon dito sa Revelation chapter 21. Dito ay nililiwanag ng Panginoon ang mga bagay na nangyayari. Sapagkat sabi ng Panginoon sa talatang 4 ng Revelation chapter 21, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kalungkutan. Mapaparam ang kalungkutan sapagkat sa Panginoon ay may kasiyahan, may kagalakan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang templo. At hindi na magkakaroon ng kamatayan sa kanyang kaharian. Dito sa lupa may kamatayan. Katunayan, unti-unti tayong hinuhugot ng kamatayan doon sa libingan. Yung buhok mo, puputi. Yung balat mo, ninipis. Unti-unti, hinuhugot. Pero mga nagtitiwala sa Panginoon, sa kanyang kaharian, wala ng kamatayan. Wala na.
Kaya dito, maraming ahente sa sa lupa. Sabi nila, oh, ito, bilhin mo na ito, mura ito. 6 feet ang lalim. Libingan. Yan ang mga bagay na nararanasan natin dito sa ibabaw ng lupa. Pero yung sinasabi ng Panginoon, wala nang kamatayan. Wala nang libingan doon. Sa langit, sa kaharian ng Diyos. Wala na. Sino ililibing doon? Eh lahat ay buhay. At mabubuhay magpakailanman. Wala na. O kaya nga, dito tinutukoy na ang mga banal ng kataas-taasan. Sabihin, ang mga banal na pag-aari ng Diyos na tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng kanyang ginawa, sapagkat ang Panginoon ay malabis ang kanyang pag-ibig at pagsinta sa atin. Alam niyo kung bakit malabis ang kanyang pagsinta? Gusto na niya na tayo ay naroon sa langit, sa kanyang kaharian. Hindi ba, pag yung may kaibigan kayo, o minsan ay sabik ka nang kausapin siya, pampalad sila, lalo na kung malalayo mga kaibigan niyo. Ganon ang damdamin ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kundi mga kaibigan. Sapagkat ang kaibigan ang siyang nagbibigay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. At sabi pa rin dito sa talatang 4, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati. Yan ang tinutukoy dito, dalamhati. O ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Itong hirap sa pamumuhay nito. Lalo pag tumataas ang bilihin. Ano ba mahal ngayon? Ang tinatawag na bawang, tata, sibuyas, dati kamatis. Doon sa langit, yung lahat ng ating pangailangan ay tutugunan ng Panginoon. Wala nang kamatis doon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang ating kalakasan. Kaya nga sabi dito, sa banal na kasulatan, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa salita ng Panginoon. Kaya nga dito, tinutukoy na ang salita ng Panginoon ang pagkain ng ating kaluluwa. Nais ng Panginoon na tayo maging malusog. Kung gusto natin maging maganda sa katawan, pumili tayo ng magagandang pagkain, mga sariwa. At yung mga pagkain hindi nakakasama ng ating mga katawan. Yan ang pinipili natin para manatiling maganda at makisig. Pero sa langit, at kahit na ngayon, sa ating buhay, na tayo ay binago, ang salita ng Panginoon, siyang pagkain ng ating kaluluwa. Dahil na kailangan magpakabusog tayo, lalo-lalo na doon sa langit. Hindi na natin kailangan ang Meralco. Hindi na natin kailangan ng kandila. Hindi na natin kailangan ang mga ilaw. Wala ng araw doon at wala ng buwan sapagkat ang Diyos ang liwanag. Maliwanag yan sa sulat ni Juan, Kapitulo 1.
Ang Panginoon ang ilaw ng tao. Siya ang ilaw natin. Sa Kapitulo 7 ng Daniel, talatang 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating. At ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. At ang mga panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian ng Diyos. Tayo ay ginawang tagapagmana ng Diyos. At yan ang siyang nasa bibig ni Pedro sa kanyang mga sulat sa Kapitulo 1 ng unang Pedro. Ang sabi niya sa talatang 4, sa isang manang di nasisira. Alam niyo, pag ang mga magulang ay namamatay, yung mahilig sa kayamanan, ang tanongin, ano ang mamanahin ko? O asa na yung singsing ni tatay? Asa na yung singsing ni nanay? Asa na yung kwintas? Asa na yung bank book ni nanay o ni tatay? Yun ang hinahanap eh. Pero sa mga mananampalataya, ang mamanahin nila ay hindi nasisira. Ang pinto, pag tumagal yan, lumulutong yan, isang lanyo, hindi tatanggapin. Yung ginto. Ginto na yun, ha? Hindi natatanggapin. Bakit? Ano na luma na. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo. Ito ang kaharian ng Diyos na mananatili, magpakilanman, at yun ay ating mamanahin sapagkat ibinigay yun sa atin at ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya ang dalangin natin, dumating nawa ang iyong kaharian. At yun ang maging panalangin natin. Kaya nga't aming Panginoon sa Kristo, dumating nawa ang iyong kaharian para sa amin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita at patuloy mo kami pagpalain sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.